the commemoration of the 40th anniversary of the historic People Power Revolution. Pero hindi lang ang 1986 ang inaalala ngayon, kundi pati na rin ang pagkukulang ng mga lider at iba pang sangkot sa katiwalian. Paano nangyari yan? Let's bring in our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, nasa EDSA ka obviously. At ano ang kasalukuyang nangyayari dyan? Sino-sino mga grupo ang nagtitipon sa likod mo ngayon? Lord Denise, nakatayo ako sa intersection ng EDSA Ortigas at nangyayari ngayon yung hiwalay na programa. Nandito sina Teddy Casino from Bayan Muna, sina Calyodi, mga labor group. Ito yung yung isang programa sa kabila ng trillion peso march na sinasagawa sa People Power Monument. So nakatungtong kasi tayo dito sa Paso kasi medyo nagkaroon ng girian itong grupo nung papunta na sila southbound dito. Yung mga kapulisan kasi mukhang hinarang sila at nagkaroon pa ng pagsasabi sa kanila na yung truck na magsisilbi sanang stage nila dito either ito tow o kaya naman ay hindi raw papayagan na magpatuloy. Ito kasing area na to no rally zone ito, pero ang sabi rin ng mga otoridad, papayagan naman daw nila na magsagawa ng mga programa itong mga walang permit as long as within 1 hour daw ito. Yun din kasi yung isinagawa sa mga lumipas sa trillion peso march na napuntahan din natin. Ito yung kasalukuyang lagay ngayon ng mga tao. And pagkatapos itong programa nila, ang isa sa inaabangan natin kung saan sila sunod na pupunta kasi ang naging schedule dito sa EDSA Shrine mula umaga hanggang kaninang 12:15 noon, tuloy-tuloy yung mga misa. Pero yung high mass, 6 o'clock in the evening mamaya, yung misa na yon, posibleng makasama rin dito sa EDSA Shrine yung mga nasa People Power Monument. Ang sinasabi naman dito ni Tindig Pilipinas, co-convener Kiko Aquino, bagaman nasa ibang venue sila, symbolic pa rin kasi itong EDSA pa rin ang pinaka-essence talaga ng People Power Revolution and they only have one message in mind na mapanagot daw lahat ng mga kurakot. Kaya open sa kanila na sumali ang kahit na sino as long as within the bounds of the Constitution ang kanilang isasagawa. So no calls for coup d'etat, walang iluluklok sa posisyon ng gobyerno na walang idinadaan o nadaraan ng eleksyon at wala rin daw calls sa sandatahang lakas ng bansa. Kaya ang sinasabi dito, same message, there is power in number, there is power in the voices daw ng lahat ng mga tao. And yung mga nakikita natin dito sa paligid, mga estudyante, mga mula sa labor groups, meron tayo dito mula sa BPO companies, mula sa mga UAAP universities and other schools, kasama na rin ang EDSOR o yung EDSA Ortigas schools na kaninang umaga, pumunta sila dito para magkaroon ng floral offering sa EDSA Shrine. At yan mula latest mula Merymon, dito, balik sa inyo. Merymon, okay, so paglilinaw lang, pinagbigyan ng mga kapulisan na magdaos ng programa yung mga nandyan sa kinatatayuan mo ngayon. Kasi ang panawagan, ito yung mga progressive left groups, sila ang panawagan nila ay mag-resign ang Pangulo na iba sa tono nung nandun sa kabilang grupo. Tama ba, Merymon? Well, actually, pero ang sinasabi ni Kiko Aquino dito, kung sino man daw ang gusto i-call out na kahit na sinong grupo, doon man daw sa trillion peso mark o itong EDSA 40 na alliances, pareho lang naman daw ang gusto nilang mangyari, yung accountability. And kanina kasi, dapat around 1 o'clock PM talaga magsisimula yung programa dito as anticipated. Pero medyo natagalan nga sila doon sa isang bahagi ng EDSA kasi nagkaroon nga ng confrontation with the police. Ang nakita natin doon, si Teddy Casino na mukhang nakikipag-negotiate na kung maaari mapayagan na sila dahil isang commemorative day din yung araw na to. At ang sinasabi rin naman ng mga organizers, sila dito, mananatili namang peaceful ang kanilang isasagawang programa. So they push through and ngayon nandito na sila sa EDSA Shrine. Okay, Merymon, we talk about security, Alam natin na nung unang trillion peso march, nagkaroon ng mga hindi kaaya-ayang insidente. Ano ba yung security, I guess, safeguards, yung mga safeguards in place to make sure everyone is okay? At kamusta nga ba yung turnout ngayon as opposed dun sa talagang inaasahan ngayon ng mga organizations? Denise, ang sinasabi rin dito, kay Kiko Aquino doon sa trillion peso march, 25,000 to 30,000. May mga nakakausap din tayo na para naman dito sa programa sa EDSA Shrine, hopefully within those numbers daw. Pero ang nasabi rin kasi ni Kiko Aquino is since special working holiday ang araw na ito, alam nila yung possibility or yung chances na hindi lahat
makakadalo, lalong-lalo na yung may mga trabaho. Yung iba raw, nag-take down ng absent, nag-take down ng leave, kaya alam nila pwedeng hindi ma-reach talaga yung numbers na yon. Pero para pagdating naman doon sa kapulisan, from the NCRPO, kasama na dito ang Region 3, ang Region 4A, yung ilan pang mga on-standby din na police assistants, nearly 14,000 ang nakadeploy para sa araw na ito. Pero dito sa pinaka-area ng EDSA, around 5,000 yung nakuha nating numero. Bukod dyan, meron din from the BFP, meron din yung mga first aid stations, and even ito mismo, daloy ng trapiko, papakita ko lang panandalian, ay minamandohan ng mga pulis, ng ilang mga traffic enforcer, para lang masiguro na tuloy-tuloy. Kasi ang apektado dito sa commemoration ng 40th anniversary ng People Power Revolution, ang EDSA Avenue, ang Ortigas Avenue, ang Katipunan Avenue, ang White Plains, pati ang Temple Drive. So ito, okay na to, maayos-ayos na to ng lagay na yan. Pero kanina, medyo napuno talaga, lalo pat very energetic na itong mga grupo na ma-push through ang kanilang programa ngayong araw. Lord Denise. Alright, mag-ingat ka dyan. Ang ating Mojo Merrimon Reyes reporting to us live from the EDSA Shrine.